Vacation. Shit. I really hate this. Olivia cried and felt nauseous as she swept the smelly pig and chicken pens. After sweeping, she had to pour water over them to get rid of the stench. She had to clean not just 1, 2, but 10 animal pens, which really brought her into tears. How are you going to finish if you keep crying? You better hurry up, miss. You have a lot of work to do, inis na sabi ni Zane. Kanina pa niya pinagmamasdan ang babae at halos wala pa ito sa kalahati ng dapat nitong gawin para sa araw na iyon. Hindi niya alam kung saan napulot ni Emmett Keiko ang babaeng ito, pero nayayamot na siya dahil napakaarte nito at puro reklamo. At Keiko also did all the work while volunteering at the foundation but they never heard a complaint from her. Pinuko ni Olivia ng masamang tingin ang lalaki na kanina pa nagbabantay sa kanya. Shut up! Elvie, are you watching me, huh? Don't you have anything to do with your life? Geles, don't you just help me if you want me to finish this quickly? Pabalang naman na sagot ni Olivia sa nakakairitang lalaki na kanina pa nakabantay sa kanya. Sinadya ba nila Lain Aragon na pabantayan siya sa bruhong to? No way. At Kiko's order is that you should be the one to do those things, sagot naman ni Zane sa babae. So just be quiet instead of criticizing me for what I'm doing. Is that okay? Inis pang sagot ni Olivia. Nagkibit balikat naman ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Sa loob-loob ni Olivia, gusto niyang isumpa sila Lain Aragon dahil pagpapahirap na ginagawa nito sa kanya. After her kuyak knife sent her abroad because of what she did before, now she's suffering again because of that bitch. The putya. She didn't know Galay her uncle suddenly sided with that bitch. Was it because he had a grandson near that woman? Well, she admits that her nieces are very adorable. And although gusto niyang siraan sila Lain Aragon sa kanyang kuyak knives, at sabihing hindi nito anak ang mga batang iyon ay hindi niya magawa. Those kids looked exactly like her kuyak knives, and she knew her cousin wasn't stupid enough to not take a theft test. Masama ang loob ni Olivia habang ginagawa ang mga bagay na iyon pero wala namang siyang choice. Naisip na rin niyang makipag-ayos na lang kay Lain para hindi na siya mahirapan pa lalo pat mukhang nakuha na rin ito ang loob ng kanyang Uncle Kennedy. She would just apologize for everything she had done to her since it had been a long time ago. But for now, she still hated her and she knew they felt the same way. So she decided to cool down for now and find a good opportunity to make up with her. Olivia glanced at the man guarding her again and then glared at him. How arrogant! He really let her do those things while he was just on his cell phone. Ang sarap ilibing ng buhay. Elvie, are you looking at me? Inis na tanong ng lalaki nang mahuli siya nitong nakatingin. Pinagtaasan ito ng kilay ni Olivia. Nothing. I just realized that you're so ugly, inis niyang sabi habang patuloy sa pagwawalis ng dumi ng mga hayop. Same here. Nang marinig iyon ay pinadilatan ng mata ni Olivia ang lalaki pero hindi na siya sumagot pa. Lalo lang siyang mairita kapag pinatulan niya ang pang-aasar ng bruhong lalaki. Throughout Anna's birthday party, Kiko offered to be the host, while the twins stayed with their daddy and watched the kids have fun. May ilang pag-game si Keiko sa mga bata na paminsan-minsan ay sumasali si Kaiser at Kaori na hinahayaan naman niya para mag-enjoy din ang dalawa. Samantala, silang dalawa naman ni Gneves ay nanatili kaswal ang pakikitungo sa isa't isa bagaman nakakaramdam pa rin siya ng pagkailang sa tuwing nakikita niyang nakatingin ito sa kanya. Thankful din siya dahil bukod sa staff ng foundation, isa rin ito sa tumutulong para asikasuhin ang mga bata't matatanda, lalo na't hindi biro ang dami ng mga ito. He helped provide food, gifts, and prizes, even helping to prevent chows and have a peaceful party. Here, kumain ka na. I know you're hungry. Nag-angat ng tingin si Keiko at nakitang si Gneves iyon na naglapag ng plato na mailamang pagkain sa harap niya habang matamis na nakangiti. Kumabog ang dibdib ni Keiko pero hindi siya nagpahalata. Nasa iisang table sila noon kasama ang mga anak at kumakain. Pansamantala muna niya kasing ihininto ang party para naman makakain ang mga bata't matatanda. Thanks, anya na may bahagyang umiti. Basta ikaw, ani Nave sa sinamahan pa ng matamis ng ngiti. Daddy, tabi ka na po kayo kay mommy.
Eat na po tayo, masayang anyaya ni Kaori sa ama. Masuyo namang ngumiti si Knave sa anak sa kamarahan itong hinaplos sa ulo. Okay, Juve Princess. Daddy, when po tayo mamamasyal? I want to go to Hong Kong Disneyland, tanong naman ni Kaiser na ihininto ang pagkain. Me too, Daddy. I want to go there, segunda naman ni Kaori na bakas ang excitement sa inosenteng mukha. Naupo si Knave sa pagitan ng kambal habang si Keiko naman na kasalukuyang nakikinig lang ay nakatapat niya ng upuan. Kailan ba matatapos ang homeschooling nyo? Nakangiting tanong ni Knave sa mga anak sa kapasimpleng sumulyap kay Kiko. Summer vacation na nila next week, sagot ni Keiko nang mahuling nakatingin sa kanya ang lalaki at nakaramdam ng pag-init ng magkabilang pisngi. So, we're going to Hong Kong for summer vacation. Is that okay with you? Tanong ni Knave sa mga anak. Yay! Can't wait, Daddy. I'm so excited, bulalas ni Kaori sabay yakap sa braso ng ama. Mom, will you come with us? Tanong naman ni Kaiser na nakatingin sa kanyang mommy. Nahinto si Keiko sa akmang pagsubok ng pagkain sa kabinitiwan ang kubyertos at humarap sa anak. Kitang-kita naman niya ang excitement sa mga mata nito habang itinatanong iyon. Kiko knows they are still young and don't understand their situation with their dad, but how can she tell them the truth? Mommy, please, come with us. I want the four of us to go there, nakikiusap namang dagdag pa ni Kaori. Dahil doon sa muling napatingin si Knave sa babae. Of course, kung siya ang tatanungin ay gusto niyang kasama ito, dahil good opportunity iyon para magkaroon sila ng time na makapag-usap at magkasama. Pero ayaw naman niyang pilitin sila lain, kung ayaw nito dahil nire-respeto niya ang mga ayaw at gusto nito. Mom, sasama ka po sa amin ni Daddy, untag ni Kaiser. Mommy please, sumama ka na po, segunda naman ni Kaori na nagpapi-ayos pa. Lihim namang bumuntong hininga si Keiko. Mukhang wala siyang choice kundi pumayag na sumama sa mga ito. Hindi naman kasi niya kayang titiisin ang mga anak, lalo pat iyon ang unang beses na magta-travel ang mga ito na kasama ang kanilang daddy. Oh okay fine. I'll come with you, sa wakas ay sagot ni Kiko dahilan para mapangiti si Knives. Belvy, are you smiling? Inis na tanong niya sa lalaki. Nagkibit balikat lang si Knives pero halos mapunit na ang labi nito sa lawak ng pagkakangiti. Nothing. Masaya lang ako para sa mga bata, sagot nito. Talaga ba? Tanong pang muli ni Keiko na nakataas ang mga kilay. Of course, dahil makakasama na kita makakasama ka ng mga bata, at tawa-tawang tugon muli ng lalaki. Hindi maintindihan ni Keiko kung bakit bigla siyang kinabahan ng mga oras na iyon. Tama ba ang desisyon niya? At paano naman payagan kaya siya ni Seiichi na sumama sa mag-aama? O baka iyon ang mag-ugat ng kanilang misunderstanding? Do you still love your ex-husband? We need to let Kiko know about this, kunot noong tanong ni Kairi sa kanyang daddy. Bumuntong hininga si Kenji. Hindi niya alam kung dapat ba nilang ipaalam kay Kiko ang bagay na may kinalaman kay Hiroshi, Sato na ngayon ay kilala na bilang Wei Zhao o di Mr. Zhao. Ito ang taong may gawa kung bakit namatay ang pinakamamahal niyang asawa at kung bakit nawalay siya ng matagal na panahon kay Kiko. He has multiple citizenships as Japanese, Chinese, and Filipino, so it was very easy for him to hide in the aforementioned countries. That's also why he had difficulty finding the man because he changed his name and identity. And after more than 2 decades of hiding in China as Wei Zhao, now he has returned to bring him down again. Hindi malinaw kay Kenji kung ano ang pinaplano ni Wei Zhao, basta't ayon kay Kiji na siyang nasa Japan at namamahala ng kanilang kumpanya ay ginugulo nito ang kanilang car business. Sinasabotahe nito ang kanilang pag-export ng mga luxury cars sa ibang mga bansa. Ang ugat ng kanilang alitan ay nagsimula sa kanyang may bahay na si Amelia. Ang totoo ay magkaibigan sila ni Hiroshi noong teenage years nila hanggang sa kolehiyo, at nang dumating ang spring season ay nakilala nila si Amelia na noon ay nagbabakasyon sa Japan para makita ang cherry blossom. Napakaganda ni Amelia, hindi maiwasang parehong magkagusto si Hiroshi at Kenji sa babae. Ngunit nang umamin si Amelia, sinabi nitong si Kenji ang kanyang nagugustuhan na hindi naman matanggap ni Hiroshi. Because of that, their friendship was ruined, which led to Hiroshi's deep hatred for him, especially when he and Amelia got married. That's where Kenji and Hiroshi's fierce rivalry began, until he did something he never thought he could do. He kidnapped Amelia along with Kiko,
who was still a child at the time, which also caused him to lose the two people he loved most. No need. Ayaw kong mag-alala pa siya lalo na ngayong balak nilang mag-anak na mag-travel abroad. Don't want to ruin their vacation because of worry, sagot ni Kenji sa tanong na iyon ng panganay na anak. Isa pa, kasama nila si Kneves Dawson. Pareho nating alam na kahit humiwalay na ito sa ama, marami pa rin ang natatakot sa lalaki at malaki pa rin ang impluwensya nito. Dagdag pa ni Kenji na ikinatahimik ni Seiichi na noon ay kasalukuyang nakikinig lang sa mga nag-uusap. Alam niyang may tiwala sa kanya si Uncle Kenji, pero hindi niya alam na ganoon din pala kalaki ang tiwala nito pagdating kay Kneves Dawson. Besides, Keiko hadn't mentioned anything to him about their trip with her ex-husband. While she had already told Uncle Kenji about it, hindi tuloy niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ng mga oras na iyon. Magagalit ba siya? Magtatampo? So if possible, don't mention this matter to Kiko because I don't want her to worry. Hijo, bilin pa ni Kenji J. Seiichi. Ako na lang ang magsasabi sa kanya pagbalik nila. Marahan namang tumango si Seiichi sa sinabi ng matanda. I understand, Uncle Kenji. By the way, nag-usap na ba kayo tungkol sa pag-alis nila ng mga bata mamayang gabi? Usisa pa ni Kenji sa lalaki. Hindi pa po, Uncle Kenji. Kumunot naman ang noo ni Kenji sa narinig. Really? Mamayang gabi na ang flight nila, Hijo. Mabuti pa't puntahan mo siya. Nasa pool area siya at mukhang abala na naman sa trabaho. Okay po, Uncle. Tumayo na si Seiichi at Laylay ang balikat naglakad patungo sa pool area. Mamayang gabi na pala ang flight ng mga ito kasama si Kneves Dawson, pero hindi man lang nabanggit sa kanya ni Kiko. Well, they weren't married yet, yes, and he knew she still had the right to make decisions for herself, but he wished she had at least told him about their plan. Hindi yung malalaman niyang mamayang gabi na pala ang alis ng mga ito at wala siyang kaalam-alam. Hindi tuloy niya mapigilang magtampo sa nobya. Hindi rin siya tanga para hindi mahalata na simula noong magbalik sila sa Pilipinas at makita nito ang dating asawa, ay nagbago na ito. Pakiramdam niya, palagi itong umiiwas sa tuwing kasama siya, lalo na kapag ex nito ang pinag-uusapan. Nitong nakaraang araw lang, napansin niyang parang may malalim itong iniisip, pero sa tuwing tinatanong niya kung may problema ay palagi itong umiiwas. Nagsimula iyon noong magpunta ito sa mansyon ng mga Dawson para attend ng party. Hindi tuloy maalis sa kanya ang mag-isip na baka may nangyari ng gabing iyon na hindi lang nito masabi-sabi sa kanya. Hindi sa wala siyang tiwala kay Keiko dahil alam niyang mabuting babae ito. Kay Kneves Dawson siya walang tiwala dahil kilala niya kung ano ang pagkatao nito. Marahil ay nagbago na nga ito at malayo na ito sa Kneves Dawson noon, pero nakikita niya sa mga mata ng lalaki na may nararamdaman pa rin ito para kay Kiko. Of course, lalaki siya kaya alam niya ang galawan ng kapwa niya lalaki. Samantala, nang makarating si Seiichi sa pool area, ay naabutan nakasubsob si Keiko sa laptop na para bang may isang bagay na tinatapos. When he peeked in to see what she was busy with, he saw that she was finalizing the designs that would soon be released for the summer edition of iFashion. Sandaling nag-alinlangan si Seiichi kung istorbohin niya ito, pero dahil importante ang bagay na kanilang pag-uusapan kaya tumikim siya. Honey! Mahina niyang pagtawag sa nobya. Lumingon naman si Keiko sa kanyang likuran, kung saan nanggaling ang malumanay na boses at otomatikong kumabog ang kanyang dibdib nang makita niyang nakatayo roon si Seiichi, habang nakatingin sa kanya at matamis na nakangiti. Ewan ba ni Keiko pero sa tuwing nakikita niya ang fiancé, ay kinakabahan siya na para bang natatakot siyang matuklasang nito ang kanyang tinatago. Honey! Ani Keiko sa nobyo na may halong kaba sa kaihininto ang ginagawa. Do you need anything? Usisa niya. Nawaglit na sa isipan ni Keiko na hindi pa siya nakakapagpaalam sa nobyo tungkol sa kanilang family vacation. Itinago ni Seiichi ang mapait na ngiti habang nakatingin sa nobya. Mukhang nawala na sa isipan nito ang pagsasabi sa kanya ng pag-alis nito. Are you busy? Sa halip ay tanong ni Seiichi sa kanaupo sa rattan chair na katapat ng kinaupuan nito. Medyo. May pina-finalize lang akong design para sa summer editioning B-Fashion, anya sa katumingin ang diretso sa nobyo. Napansin ni Keiko na parang may gusto itong sabihin kaya siya na ang nag-usisa. May sasabihin ka ba, Hon?
Sinabi sa akin ni Uncle na aalis kayo mamayang gabi para pumunta ng Hong Kong kasama si Knaves Dawson. I mean you don't really have to tell me but I am sorry hon. I forgot to tell you, hinging paumanhin ni Keiko sa nobyo sa kamarahang kagat ang ibabang labi. Else did she forget to tell Seichi about the vacation? Napakatanga mo, Keiko. It's okay. As don't have problem with it, as long as it's for the twins, ani Seichi sa kapilit ng ngumiti. Thanks God. Akala ko magagalit ka, Hon, bulalas ni Keiko na parabang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. The truth is, I really want to tell you about this Hon, but, Hon, may tanong ako, putol ni Seichi sa sinasabi ng nobya dahilan para puno ng pagtataka itong mapatingin sa kanya. Yes, Hon. Tungkol saan? Kabaliwan man pero paulit na naglalaro sa isipan ni Seichi ang tanong na iyon simula nang mapansin niya ang pagbabago kay Kiko. At sa totoo lang, natatakot siyang malaman ang sagot pero wala siyang choice. Kailangan niyang malaman ang totoo bago umalis ang mga ito. Sandali pa munang namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sa magsalita si Seichi. Do you still love him? Ha? Do you still love your ex-husband, Knaves Dawson? Thank you. I you still love him? Knaves Dawson ni. Maang na napatingin si Keiko sa nobyo sa kaalanganing na pangiti. Ha? Ano bang sinasabi mo, Hon? Bumuntong hininga si Seichi at aaminin niyang habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha ng nobya ay nasasaktan siya. Because even though he hadn't heard the answer yet, he already knew it. Please Keiko, gusto kong maging honest ka sakin. Wika pa ni Seichi sa babae na bakas ang pagtatanong sa mga mata. Since bumalik tayo ng Pilipinas at magkita kayo ni Knaves Dawson, I've noticed that you're often deep in thought. You're always out of your mind and you seem to avoid me when we talk about him. You weren't like that with me before, hon. Hindi ka agad makapagsalita si Keiko dahil hindi niya alam kung paano umpisahan ang lahat. Natatakot siyang masaktan niya si Seichi, pero alam niyang mas masasaktan ito pag patuloy siyang magsisinungaling sa tunay na nararamdaman. Honey! Kagatlabing usal ni Keiko. Nagbaba siya ng paningin dahil hindi niya magawang salubungin ang nang-aarok na tingin ng lalaki. Knaves Dawson is right. You're too kind. You're afraid of hurting other people's feelings, so you're willing to sacrifice yourself for the sake of others. I'm not the fool, Kiko. I know you never loved me and you're just overwhelmed by the idea of your children growing up without a father. Pero ngayong handa ng panagutan ni Knaves Dawson ang mga bata, nagdadalawang isip ka na sa relasyon natin. You're stuck in a situation where you have to choose between me or your ex-husband. But you know what, Kiko? Ever since I met you, I've always wanted you to be happy. Kaya kahit ngayon lang, maging totoo ka sana sa sarili mo at sagutin mo ang tanong ko. Don't worry about me because what matters to me is that you're happy. Muli, namayani ang isang nakabibinging katahimikan na parabang kapwa nagpapakiramdaman ang isa't isa. Pinaglisapan ng mabuti ni Keiko ang mga sinabi sa kanya ni Knaves at na-realize niyang may punto naman ang mga sinasabi nito. Besides, she couldn't face Seichi anymore, especially since she knew she was hiding something from him. Seichi was a very good man and he didn't deserve to have his feelings played with. Do you still love him, Kiko? Habang binibigkas ang salitang iyon ay parang paulit-ulit na sinasaksak ng matalim na kutsilyo ang kanyang puso. Mahal na mahal niya si Keiko at handa siyang magpakaama sa dalawang bata. But if Knaves Dawson is still her love even after all these years, then he knows he has nothing left to fight for. Tatanggapin na lang niya ang katotohanan kahit na masakit para sa kanya. Yes, you're right. I still love him and that hasn't changed. Buong tapang nasagot ni Kiko. Dahil siyam dengue flight at mahigit 2 oras ang bayahe mula Manila hanggang Hong Kong, ay 12 na nang makarating sina Kiko at Knaves sa hotel kung saan sila mag-stay para sa kanilang 1-week vacation. 2 kwarto ang kinuha ni Knaves para sa kanilang mag-anak dahil gusto niyang bigyan ng privacy sila lain. Ayaw niyang isipin ito na sinasamantala niya ang pagkakataong iyon, kahit pa gustong-gusto niyang makasama sa kwarto ang babae. Good night, magpahinga ka kayo ng mga bata, nakangiting sabi ni Knaves, matapos maihiga sa malaking kama si Kaiser at Kaori na nakatulog na dahil sa pagod.
Good night. Magpahinga ka na rin, sagot naman ni Kiko, kahit nailang siya, dahil silang dalawa na lang ang naroon sa kwarto at mahimbing nang natutulog ang mga anak. Sandali pa munang hindi kumilos si Knives at nakatingin lang sa asawa. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon dahil kasama niya ang kanyang mga anak at sila lain ng sandaling iyon. Kung pwede nga lang niyang sugurin ito at yakapin ng mahigpit ay ginawa na niya, pero dahil hindi maaari ay nakontento na lang siyang pagmasdan ito. Igilay. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Keiko na halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso. Marahan namang umiling si Knives saka masuyong umiti at sinabing, I just want to say thank you. For what? Kunot noong tanong ni Kiko. Dahil kasama ko kayo ngayon, kayo ng mga bata, nakangiting tura ni Knives. Thank you dahil hindi mo ipinagkait na makasama ko ang mga bata, Keiko. Ito na yata ang pinakamasayang sandali ng buhay ko, di. Baka sa gwapong mukha ni Knives ang kasiyahan ng sandaling iyon, kaya parang may kamay na humaplos sa puso ni Kiko. She knew what he had been through in the past 8 years, so seeing the man so happy made her want to kill him. Karapatan mo iyon dahil ikaw ang ama nila. Ayaw ko namang ipagkait sa kanila na makilala nila ang totoo nilang daddy, sagot ni Keiko na pilit kinokontrol ang emosyon. Do you want to drink with me? Sa halip ay tanong ni Knives. Don't worry, wine lang pampatulog. Sandali namang nag-isip si Keiko. Tutal alam niyang mahihirapan siyang makatulog sa dami ng mga kaganapan ng araw na iyon, kaya nagpaunlak siya sa imbitasyon nito. Okay, sure. Okay, wait for me. Okay, I'll just get some wine from the bar. Nakangiting paalam ni Knives at saka tumalikod na at lumabas ng kwarto. Habang hinihintay ang lalaki, nag-decide si Keiko na mag-shower muna dahil nanlalagkit na siya sa ilang oras na bayahe. Isang ternon silk sleepwear na sleeveless at short ang napailing suotin ni Kiko, at bago lumabas ng kwarto ay nag-blow dry muna siya ng hanggang balikat buhok, nag-lotion at nag-spray ng kaunting perfume. Paglabas sa kanilang kwarto, nagtungo si Keiko sa sala at naabutan niyang naroon na si Knives. Mukhang tulad niya ay nakapag-shower na rin ito dahil presko ito sa suot nitong white v-neck shirt at white drawstring pants. Are you done? Nakangiting tanong ni Knives at saka binuksan ang bote ng red wine at nagsalin sa 2 goblet. Yup! Naupo si Keiko sa tapat ng lalaki at mula sa kinaupuan ay inilibot niya ang paningin sa presidential suite na kinuha ni Knives para sa 1-week vacation. The hotel suite has a nice ambience. It has 4 bedrooms, a kitchen, 2 bathrooms, a wine bar, an entertainment area, and a pool. Knives made sure that the 3 of them would be comfortable in the suite he had booked for them. Mula sa kinaupuan, malayang nasasamyo ni Keiko ang panlalaking pabango ng lalaki na ever since ay gamit na nito. She loved that smell so much that she felt like little butterflies were playing in her stomach. I'm glad dahil pinayagan ka ng fiant mo na sumama sa amin, ani Knives sabay lagok ng wine. I'm not his fiant anymore. Kiko felt a pang of sadness in her heart at that realization. Since she had confessed her true feelings for Knives earlier, she knew that everything was over between her and Seichi. She also felt guilty because Seichi was such a good person, but she also knew that it would be worse if she continued to deceive him. Yes. He's not narrow-minded enough to think negatively of me. May tiwala siya sa akin, pagsisinungaling ni Kiko. Nang marinig iyon ay mistulan sinuntok ang dibdib ni Knives. Napakatanga niya dahil hindi siya nagtiwala kay lalain noon kaya dapat lang sa kanya ang nararamdaman niyang sakit ng mga sandaling iyon. I'm glad to hear that, T. Forgive yourself. Masayang nagkukwentuhan si Knives at Keiko habang umiinom ng wine na para bang walang pinagdaan ng sakit sa pagitan ng dalawa. Hindi maitago ni Knives ang saya ng mga sandaling iyon habang pasimpleng pinagmamasdan ang dating asawa. Proud siya sa babae dahil naging successful ito kahit nawala ang kanyang tulong. You know what? I'm so proud of you. Pinanindigan mo ang binitiwan mong salita na kaya mong makilala sa fashion industry kahit wala ang tulong ko, nakangiting wika ni Knives saka itinaas ang wine glass at nakipagtoast kay Kiko. Thank you, sagot naman ni Keiko na may matamis na ngiti sa labi sabay simsim ng wine. Congratulations to you too. You managed to build your own company without any help from your father. Noon, ang buong akala ni Keiko ang habang buhay na lang na magiging sunod-sunuran si Knives kay Kennedy Dawson.
So when she found out what happened between Knives and his daddy, she felt happy and proud for him. Masama mang pakinggan dahil masaya siyang nagkagalit ang mag-ama, pero natutuwa siya kay Knives dahil natuto itong manindigan. May plano na ba kayo kung kailan ang kasal? Maya-maya itanong ni Knives dahilan para mahinto siya sa pagsimsim ng alak. Hindi niya pwedeng sabihin sa ngayon na cancelled na ang kasal nila ni Seiichi dahil sa ngayon ay magpapakamig muna siya. Isa pa inirerespeto niya ang mararamdaman ni Seiichi, kaya palilipasin muna niya iyon at saka na lang sasabihin kapag maayos na ang lahat. We haven't talked about it yet, pagsisinungaling ni Kiko. How about you? Relief don't you go on a blind date, kaswal pa niyang tanong. Sa loob ng nakalipas na taon kasi ay walang sinabi sa kanya si Abay tungkol kay Knives na nagkaroon na ito ng girlfriend. Posible kayang sa loob ng 8 years ay wala itong ibang nagustuhan? How come? Napakaraming babae ang naghahabol kay Knives at isa na nga roon si Gwyneth. Sa narinig ay natawa naman si Knives saka napailing-iling. I've tried to go on a blind date several times but always failed. Nabuhay ang kuryosidad ni Keiko sa isinagot ng lalaki, at ewan ba niya pero bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Well, I'll be honest with you, ani Knives na sumeryoso ang tinig habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Lalain. Sa lahat ng mga babaeng nakadate ko, palaging katulad mo ang hinahanap ko di. Halos mabingi si Keiko sa lakas ng tibok ng kanyang puso nang marinig iyon. Kaya ba 8 taon na ang nakalipas pero single pa rin ito? Dahil hinahanap nito sa ibang babae ang tulad niya. Nakaramdam ng init si Keiko kahit malamig naman ang klima sa Hong Kong at full air-conditioned ang kanilang presidential suite. Tuloy ay wala sa sarili niyang nalagok ang wine sa baso, pero naging sanhilang iyon para masamid siya at matapon ang likido sa dibdib niya. Are you okay? Tanong ni Knives sabay dampot ng tissue at pinunasan ang bibig ng babae at dibdib nitong nabasa ng natapong wine. Pero dahil sa ginawa ni Knives, ay hindi sinasadyang dumampi ang kamay nito sa malambot na dibdib niya dahilan para mapapiksi si Kiko at mas nadagdagan ang init na nararamdaman. I'm sorry, hinging paumanhin ni Knives sa kaibigay sa babae ang hawak na tissue paper. Are you okay? Yes, I'm fine. Nasamid lang ako, pagdadahilan ni Keiko habang pinupunasan ang sarili. Okay, tumatango-tango namang sagot ni Knives pero sa loob-loob niya ay hindi maintindihan kung bakit para yata siyang nagbalik sa teenager, kung saan para siyang napaso nang hindi sinasadyang dumampi ang kamay niya sa balat nito. Iyon na ba ang epekto ng ilang taong walang sex life? Well, aaminin niyang hinahanap niya ang pakikipag-sex dahil lalaki siya at may pangangailangan. Pero sa tuwing susubukan niyang gawin iyon sa ibang babae ay parating pumapasok sa isipan niya si Lalain. Na para bang nagtataksil siya rito, kahit pa matagal na silang walang relasyon. Kaya naman nakontento na lang siya na paligayahin ang sarili kahit na mahirap para sa tulad ng sexually active. Shall we continue? Maya-maya itanong ni Knives sa babae nang sa gayon ay mawala ang awkward na sitwasyon pagitan nilang dalawa. Okay, sure. Muling nagsalin si Knives ng wine sa kanilang mga baso at inabot kay Kiko ang isa. This time, iningatan na niyang huwag dumampi maski dulo daliri niya sa babae dahil baka hindi na siya makapagtimpi pa. Bago pa lang sila magpunta doon, nirendahan na niya ang sarili. Nangako siya sa sariling hinding-hindi siya gagawa ng bagay na ikasisira ng tiwala ni Lalain sa kanya. You know what? Napakaswerte ng fiancé mo sa'yo. Saad ni Knives habang nakangiti. Because even if I turn the world upside down, I won't find a woman like you. Mabait ka, maganda, may mabuting puso at parating kapakanan ng iba ang inuuna mo. Tell me, may babae pa bang higit sa'yo? Ani Knives na sinamahan ng mahinang pagtawa. Nag-init ang pisngi ni Keiko sa mga papuring iyon ni Knives sa kanya, tuloy ay hindi na siya mapakali sa kinaupuan dahil para siyang sinisilaban. Really, taas kilay na sagot ni Keiko na pilit itinago ang pagkailang na nararamdaman. Mahirap na, baka mahalata pa ng lalaki na nag-i-enjoy siya sa papuri nito. As far as you know, women are the ones who approach you. So Kavi, would you have a hard time finding a relationship? Tanong niya sa himig nagbibiro. Mahinang natawa si Knives saka sumimsim muna ng wine bago nagsalita. Hindi naman ikaw sila eh. Ani Knives sa malalim na tinig habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. May kung anong damdamin ang nababasa si Keiko sa mga mata ng lalaki pero hindi niya matukoy kung ano.
Basta ang alam niya, may kakaiba sa paraan kung paano ito tumingin sa kanya na para bang inaarok nito ang tunay niyang damdamin. Bakit naman kasi hinahanap mo ang katulad ko? Marami namang iba, ani Kiko sa bailagok ng wine. Don't know. Nagkibit balikat si Kneve sa kasumimsim ng alak. Maybe because I still can't move on from you after all these years. Lalo na't alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo at pinagsisisihan ko iyon ng sobra. Bakas ang matinding lungkot at sakit sa tinig ni Kneves ng mga sandaling iyon at bawat salitang binibitiwan nito ay tumatagos sa puso. Samantala, hindi naman makaimik si Keiko at wala siyang mahagilap na sasabihin sa kausap. Matagal nang lumipas ang mga nangyari at napatawad na niya ito. But it turns out that Knives is the one who can't forgive himself and until that moment, he still blames himself for what happened. Nakaramdam ng habag si Lalain para sa lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito ay parang siya ang mas nasasaktan para rito. Kaya naman marahil, sa bugso ng kanyang damdamin, ay hindi niya napigilan ang sarili na tumayo at lapitan ito sa kamahigpit na niyakap habang marahang hinahaplos sa ulo. Mistulang musmo si Kneves ng mga sandaling iyon na para bang sabik sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. It's okay. Matagal nang tapos yun. Pinatawad na kita kaya sana patawarin mo na rin sana ang sarili mo di. Forgiveness. It's okay. Matagal nang tapos yun. Pinatawad na kita kaya sana patawarin mo na rin sana ang sarili mo di. Habang sinasabi iyon ay masuyong hinahaplos ni Keiko ang buhok ng lalaki sa tulad sa isang bata na naghahanap ng pagkalinga. Hindi sumagot si Kneves, sa halip ay nanatili lang itong tahimik na para bang ninanamam ang masayang sandali na iyon. Lumipas ang ilang minuto na nasa ganoong sitwasyon lang sila hanggang yumakap si Kneves sa baywang ni Lalain dahil para mahinto si Keiko sa ginagawa. Parang robot na nanigas ang kanyang katawan nang maramdamang pumulupot ang matipunong braso ng lalaki sa kanyang baywang. I miss you, G. Usan ni Knives habang mahigpit ang yakap sa balingkinitang ni Lalain. Alam niyang nangako siyang kokontrolin niya ang sarili pero hindi pala niya kaya. Lalain is like drug that makes him insane. Na kahit anong pilit niyang umiwas ay hindi niya kaya. Kneves, what are you doing? Nautal na tanong naman ni Kiko, pero hindi niya magawang makapumiglas. Para siyang nanghihina habang yakap-yakap siya nito. And she didn't know if it was because of the presence of alcohol or the tingling sensation caused Knives' embrace that made her feel as if her body was on fire. I really miss hugging you, Lalain. It makes me feel home, T. Anas ni Kneves saka isinubsob ang mukha sa kanyang tiyan. Kneves, ano ba? Please stop, T. Usan ni Keiko pero kabaliktaran naman ang ikinikilos niya. Ni hindi niya magawang kumawala sa mga yakap ng lalaki dahil kahit tutol ang isip niya, iba naman ang sinasabi ng kanyang katawan. Maya-maya inapaigtad si Keiko nang maramdamang naging malikot ang kamay ni Kneves at marahang hinahaplos ang kanyang tiyan at baywang. Lihim siyang napakagatlabi at mariing napapikit dahil mistulan siyang tigang na lupa ng mga sandaling iyon na nangangailangan ng dilig ng tubig ulan. Nag-angat ng paningin ang lalaki at kitang-kita ni Keiko ang malamlam nitong mata. I still love you, Lalain. Don't care if you love someone else. Payag akong maging pangalawa basta wag ka lang mawawala sa akin. Puno ng damdamin nitong saad sa kanya. Natuliro si Keiko sa mga narinig, dahilan para samantalahin ni Kneves ang pagkakataon. Marahan niyang pinaupo ang babae sa kanyang kandungan at mahigpit itong niyakap sa baywang. Mistulang robot si Keiko sa sunod-sunuran sa lalaki, hanggang sa namalayan na lang niyang dumampi ang malambot nitong labi sa kanya. Nakaawang lang ang bibig ng babae naging madali para kay Kneves na sakupin ang labi nitong matagal niyang inaasam na matikmang muli. Marahan ang paraan ng paghalik niya at walang halong pagmamadali na para bang tinutukso ang babaeng gumanti sa kanya ng halik. Hanggang sa tuluyan nang ang bumigay si Keiko sa panunukso ng lalaki. Ang kaninang matatag niyang depensa ay unti-unting gumuho. Tumugon siya sa halik ng lalaki na para bang ilang taon niyang inaasam iyon. They kissed torridly and exchanged their sweet saliva like there was no tomorrow. And it seemed like that was the only sign Knives was waiting for. While exchanging deep kisses, he slowly stood up from the sofa and carried Lalain towards one of the empty rooms. Samantala, hindi na pumalag pa si Keiko ay tuluyan ng nagpatangay sa sigaw ng kanyang damdamin. Ayaw na niyang magpaipokrita pa,
dahil gustong-gusto rin naman niya ang lahat ng bagay na ipinadadama sa kanya ni Gneves ng mga sandaling iyon. Nang makarating sa kwarto, gamit ang isang kamay ay binuksan ni Gneves ang door knob habang hindi pinuputol ang kanilang mga halik. At nang tuluyang makapasok, sandaling pinutol ni Gneves ang kanilang mainit na halik at marahang ihiniga ang babae sa malambot na kama. "Are you sure about this?" tanong ni Gneves sa namamaos na tinig habang masuyong nakatitig sa mga mata nito. Ramdam ni Keiko ang pag-init ng buo niyang mukha, at kahit naiilang sa sitwasyon ay marahan siyang tumango sa lalaki. A naughty smile appeared on Gneves' handsome face, and without a word, he grabbed the woman and kissed her hard. Naging mabilis ang kilos ng dalawang sabik na sabik sila sa isa't isa. Walang sinayang na oras ang mga ito na para bawat minuto ay mahalaga sa dalawa. At ilang sandali pa nga'y tanging halinghing na lang ni Keiko ang maririnig sa kabuuhan ng kwarto na mistulan namang musika sa pandinig ni Gneves. "Daddy, I want to ride in the train," excited na bulalas ni Kaori habang kumislap ang mga matang nakatingin sa mountain train. Matamis ang ngiti na pinagmasdan ni Gneves ang anak na si Kaori habang karga niya sa kanang braso. "Are you sure, Juday Princess? Aren't you afraid?" tanong pa ni Gneves sa anak sabay sulyap kay Kaiser na hawak-hawak naman sa kamay nila Laing. "No po, Daddy," anang Kaori na umiling-iling pa. "How about you, Kaiser? Do you want to ride too?" "Yes po, Daddy," mabilis namang sagot ni Kaiser. "How about you, baby?" baling naman ni Gneves kay Lalain na noon ay nanonood lang sa kanila. Nag-init ang pisngi at punong tenga ni Keiko sa endearment na iyon ni Gneves sa kanya. "What?" pagtataray ni Keiko pero nakangiti naman. Pilyong umiti si Gneves sa babae saka lumapit at bumulong sa tenga nito. "Do you want to ride me?" anas ni Gneves sa kanyang tenga. Hindi lang yata buong mukha ni Keiko ang namula kundi maging punong tenga at talampakan niya dahil sa kahihiyang nararamdaman. Kasabay niyon, paulit-ulit ding nanumbalik sa kanyang isipan ang mga kaganapan noong nakaraang gabi. Masakit ang buo niyang katawan at may mga pasa rin siya sa buong katawan. Pero kahit ganoon, walang pagsidlan ang kasiyahang nararamdaman ni Keiko ng mga oras na iyon. Wala man silang malinaw na usapan ni Gneves tungkol sa estado ng kanilang relasyon, alam niyang nagkakaintindihan naman ang kanilang mga puso sa tunay na nararamdaman. Family. Matapos magpunta sa amusement park, sumunod na pinuntahan ng mag-anak ang Ocean Park na kung saan hindi lang mga sea creatures ang makikita kundi maging ang mga panda, penguins, at kung ano-ano pang mga hayop na makikita sa isang zoo. Enjoy na enjoy si Kaiser at Kaori sa mga nakikita. Iyon kasi ang unang pagkakataon na nakapunta ang mga bata sa ganoong lugar, kaya lahat ng kanilang nakikita ang bago sa kanilang paningin. Nang magutom sa isang fancy restaurant, dinala ni Gneves ang kanyang mag-iina. Mabuti na lang din at hindi naging mapili ang kambal sa kakainin dahil kahit Cantonese cuisine ang isini-serve sa restaurant ay maganda pa rin kumakain ang mga ito. Samantala, hindi naman malaman ni Keiko kung paano magpo-focus sa pagkain ng mga oras na iyon. Habang kumakain kasi sila ay hawak-hawak ni Gneves ang kaliwa niyang kamay at magka-holding hands sila sa ilalim ng table na parabang mga teenager na nagtatago. Mayroon pang pagkakataon na pinaglalaruan nito ang kanyang palad gamit ang kanyang hintuturo na nagdudulot naman sa kanya ng kakaibang kiliti at sensasyon. "Gneves, please stop it," mahina niyang usal sa lalaki habang nakasimangot. "Really? Don't you like it?" tanong naman ni Gneves na nakaarko ang makakapal na kilay. "You're teasing me," ani Keiko habang pinipigilan ang sarili mapaigtad dahil sa kiliting nararamdaman. "You know what?" ani Gneves sa kasumandal at inilapit ang labi sa kanyang tenga. "I miss these little soft hands of yours, T." Makahulog ang bulong ni Gneves na may pilyong ngiti sa labi. Kaagad nag-init ang punong tenga ni Keiko, hindi lang dahil sa mainit na hininga ng lalaking dumampi sa kanyang balat, kundi dahil alam niya ang ibig nitong sabihin. Automatikong namula ang kanyang pisngi at hindi siya makatingin sa lalaki dahil sa sinabi nito. "Mom, are you okay? Are you sick?" tanong ni Kaiser sa kanyang mommy na marahil ay napansin nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Inirapan naman ni Keiko si Gneves dahil sa kapilyuhang ginagawa nito sa kanya, bago ngumiti ng matamis sa anak at sumagot, "No, anak. I'm not sick." "Okay po," inosente sagot naman si Kaiser saka ipinagpatuloy ang pagkain. "May balak ka pa bang bitiwan ang kamay ko, Mr. Grayson?" nakasimangot sa tanong ni Keiko nang muli siyang bumaling sa lalaki. "Nope.
Wala akong balak na bitiwan ang kamay mo dahil matagal akong naghintay na mahawakan ito ulit. Pagkasabi niyon ay masuyo pang hinalikan ni Knives ang ibabaw ng kanyang kamay at masuyong ngumiti. Napayuko na lang si Keiko dahil sa hiyang nararamdaman. Ni hindi niya malaman kung paano sasagutin ang lalaki sa mga salitang binibitiwan nito. Basta ang alam lang niya ay tumataba ang kanyang puso sa sobrang kasiyahan ng mga sandaling iyon. Mommy, Kelva, your face is so red. Are you sick, Mom? This time si Kaori naman ang nagtanong yon, kaya sa halip na sumimangot kay Knives at kapwa na lang sila natawa sa isa't isa. Mukhang bawat galaw nila ay mayroon ng dalawang musmos ang nakabantay. Nope. Mommy is fine. Just continue eating, Yuvay Princess. Si Knives na ang sumagot niyon sa anak kasabay ng matamis na ngiti at masuyong paghaplos ng marahan sa buhok nito. Nagpatuloy ang masayang bonding ng pamilya habang kumakain, pero si Knives ay palihim na lumingalinga sa kanyang paligid. Kanina, natatanggap siya ng tawag mula kay Liam at sinabi nito na nagsisimula na namang kumilos si Mr. Zhou. Si Mr. Zhou ang taong may-ari ng Research Institute sa China, kung saan dinala noon sila Lain. Walang malinaw na detalye na nakalap si Liam kung ano ang pinaplano ng matanda. Ngunit alam ni Knives na maaaring sila Lain ang pakay nito lalo't ayon kay General Yu ay nagkaroon ito ng interes kay Lain kahit pa sabihing 8 taon na ang nakalilipas. Isa rin sa mga tinitingnan niyang anggulo ay baka gusto nitong maghiganti sa kanya dahil nabuwag ang Research Institute na pagmamay-ari nito. Alam niyang malaking pera ang nalugi sa matanda dahil hindi basta-bastang ang illegal business na itinago nito. Pero alinman sa mga iyon, hinding-hindi niya hahayaang mapahamak ang babaeng pinakamamahal niya, maging ang kanyang mga anak. Kung kailangang ibuwis niya ang buhay para sa mga ito ay gagawin niya. Dahil para kay Knives, buhay niya ang kanyang pamilya, kaya kung mayroon mang mangyaring masama sa mga ito, ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Natapos ang isang buong araw na naging maayos ang lahat. Pagdating sa hotel, nakausap ni Knives si Liam at sinabing naroon na ang mga bodyguards na kinuha niya para maging mata sa paligid. Alerto si Knives kahit nasa hotel na dahil si Mr. Zhao ang tipo ng kalaban na hindi dapat maliitin. Marami itong koneksyon at alam niyang kahit nabuwag ang illegal business nito, ay marami pa rin itong kontak sa mga sindikato. Dahil napagod sa maghapong pamamasyal, maagang nakatulog ang mga bata, kaya naman sinamantala ni Knives ang pagkakataon upang maglambing kay Lain na noon ay tahimik na nakaupo sa sofa at nakaharap sa laptop. Tumabi siya rito at niyakap niya ito sa baywang ng mahigpit. Later na yan baby, ako muna ang intindihin mo, pilyong bulong ni Knives sa tenga nito. Simpleng yakap lang iyon pero nabuhay na kaagad ang pagkalalaki niya, ganoon katindi ang epekto ni Lain sa kanya. Mula sa tenga ay gumapang naman ang init na nararamdaman ni Kiko sa buo niyang katawan. Para siyang napapaso sa tuwing katabi niya ang lalaki at ramdam niya ang pamamasa ng kanyang pagkababae. May tinatapos pa ako, usa ni Kiko kahit ang totoo ay hindi na siya makapag-concentrate pa sa ginagawa. I want you now baby please, pakiusap pa ni Knives na nagpatayo sa balahibo ni Kiko. Ramdam niya ang kiliti dulot ng mainit na hiningang dumadampi sa kanyang punong tenga. Maya-maya pa'y naramdaman ni Keiko na naging malikot ang kamay ni Knives. Masuyo nitong hinahaplos ang kanyang liig, dibdib, tiyan, at puso na parabang nanunukso. Napapaigtad naman si Keiko dahil sa nakakakiliting sensasyon na nararamdaman. Ilang sandali pa'y binuhat siya ni Knives at pinaupo sa kandungan nito dahilan para maramdaman niya sa kanyang pang-upo ang naghumindig nitong pagkalalaki. Can you give me a hand job? Tanong ni Knives sa babae sa namamaos na tinig. Napakagatlabi naman si Keiko pero marahan siyang tumango bilang sagot. Dahil doon ay mabilis siyang ibinaba nito mula sa kandungan at buong pagmamahal siyang pinagmasdan. I love you so much, baby T. Masuyong saad nito sa kanya sa kapinisil ang kanyang baba. But you don't have to answer me now. Hindi kita minamadali dahil handa akong maghintay hanggang sasabihin mong mahal mo rin ako. At bago pa makasagot si Keiko ay sinakop na ng lalaki ang kanyang mga labi. Knives kissed her passionately as he brought her hand to his throbbing manhood. Kiko didn't hesitate any longer and with her small, soft hand, she gently moved it in and up and down Kirkith. Jealous. As a thati. Hindi mapigilang mapaungol ni Knives nang maramdaman ang malambot na kamay ni Lain sa kanyang pagkalalaki.
With the overwhelming pleasure caused by the crazy sensation he was feeling, he held on tightly to the back of the sofa. Mariin pa siyang napapikit nang maramdamang sasabog na siya anumang oras. Ang marahang pagtaas-baba nila Lain sa kanyang naghumindig na pagkalalaki ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Lalane's gentle touch on his throbbing manhood in an up and down that makes him moan even louder. Baby. Make it fast, bulalas ni Knives habang kagatlabing ninanamnam ang nakababaliw na sensasyon. Sinunod naman ni Keiko ang kahilingan ng lalaki. Mas pinagbuti niya ang ginagawa kahit pabahagya na nga siyang nakakaramdam ng pangangalay ng kamay. Oh shit damn it. Patuloy lang si Keiko sa ginagawa habang ang lalaki naman ay walang tigil sa pag-ungol na animoy nawawala sa katinuan. Hanggang sa maya-maya ay nagulat siya nang bigla siyang hawakan nito sa pulsuhan para pigilan ang ginagawa. I want to make love to you, baby T. Nakangising anik Nive sa kabiglang tumayo at binuhat sila Lain at ihiniga sa makipot sa sofa. Dito natin gagawin, nag-aalinlangan tanong ni Keiko dahil iniisip niyang baka magising ang mga anak at makita sila sa ganoong eksena. Don't worry, the kids are tired so they won't wake up, pilyong sagot ni Nive saka nag-umpisang hinubad ang mga saplot niya sa katawan. But, no buts, putol ni Nive sa sasabihin sana ng babae. Besides moaning, I don't want to hear anything else from your mouth. Wala nang nagawa pa si Keiko kundi magpaubaya sa kapusukan nito. Hinayaan na lang niya ito dahil gusto rin naman niya iyon. Ilang sandali pa'y pumwesto na si Knive sa ibabaw niya saka hinawakan siya sa magkabilang hita at ipinulupot iyon sa baywang nito. Ngunit bago siya nito tuluyang angkinin ay yumuko ito sa kanya at may pagsuyo siyang hinalikan sa mga labi. Tumagal din ng ilang segundo ang halik na iyon hanggang sa huminto ito at buong pagmamahal siyang pagmasdan. I love you so much, Kiko. Halos mabaliw ako noon nang mawala ka sa akin literal. Pero ngayon, hinding-hindi na ako papayag na mawala ka pa. Saad ni Knives na baka sa tinig ang sinseridad. At ito di. Dagdag pa ni Knives na kinuha ang kanang kamay niya na dinala sa labi sa kamasuyong hinalikan, kung papayag kang magpakasal ulit sa akin. Ipinapangako kong kahit saan pang simbahan ay pakakasalan kita. Matapos nyon ay nagulat pa si Keiko nang maramdamang may isinuot ito sa kanyang palasingsingan. At otomatikong tumulo ang kanyang mga luha nang makitang iyon pa ang dati nilang wedding ring na muntikan nang mawala. Ang buong akala niya ay matagal na itong nawala, iyon pala ay totoo ang sinabi ni Abay na halos ibuwis ni Knives ang buhay nito para lang mabawi ang singsing na iyon sa mga kumuha. Hindi na nakapagsalita pa si Keiko dahil sa sari-saring emosyon na lumulukob sa kanya. Sobrang saya niya dahil may isang tulad ni Knives na hindi tumigil na mahalin siya sa kabila ng maraming taon silang hindi magkasama. Kaya bilang ganti, lihim na nangako si Keiko na gagawin niya ang lahat para makabawi sa lalaki. Ibabalik niya ng mas higit pa ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Ang sumunod na sandali ay hindi na naging malinaw pa kay Kiko, basta ang alam lang niya ng mga oras na iyon ay nilulunod siya ng lalaki sobrang pagmamahal. And when their bodies became one, their hearts also beat as one. Dahil iyon na last day ng mag-anak sa Hong Kong, kaya napagpasyahan ni Knives at Kiko na mamili ng mga souvenirs at pasalubong para sa kani-kanilang pamilya. Naroon sila sa sikat na shopping mall sa bansa at naghahanap ng mga bagay na maaaring iuwi sa pamilya. Magkahawak kamay na naglalakad si Knives at Keiko sa mall habang ang kambal ay hawak din nilang mabuti sa kanilang mga kamay. Larawan ng masayang pamilya ang apat kaya ang lahat ng taong nakakakita sa kanila ay kakikitaan ng matinding paghanga. Kung ano-anong papuri ang naririnig ni Keiko patungkol sa kanilang pamilya mula sa taong nakakasalubong nila. I envy your family, papuri ng isa, you two are such beautiful couple, wika naman ng isa pa. Your children are adorable. Bati naman ng isa pa. Pawang i-thank you ilang at matamis na ngiti ang isinasagot ni Knives at Keiko sa mga papuring iyon. Pero sa loob-loob ni Keiko tumataba ang kanyang puso dahil sa labis na kasiyahan ng mga sandaling iyon. Nang mapadaan sa isang watch boutique, pansamantalang huminto si Keiko at tumingin ng mga relo. Balak niyang bilhan si Seichi ng regalo at para na rin makausap ito ng maayos tungkol sa estado ng kanilang relasyon. For whom? Tanong ni Knives habang nakatingin sa gold and silver men's watch na hawak ni Kiko. For Seichi, kaswal na sagot niya habang ang paningin ay naroon sa hawak.
Sa narinig ay nawala ang ngiti ni Knives at napalitan ng pagsimangot na para bang hindi nito nagustuhan ang narinig mula sa babae. If do you need to buy him a gift? Aren't you going to break up with him? Masama ang mukha na tanong ni Knives sa babae. Bakit masama ba? Besides, I owe him a lot, so I still want our breakup to be amicable and for us to be friends. Ani Kiko na hindi pa rin nahahalata ang pagkawala sa mood ng lalaki. Busy kasi siya sa pakikipag-usap sa salesladi ng shop na iyon at nagtatanong ng iba pang disenyo ng relo. Ibig sabihin, makikipag-usap ka pa rin ng solo. Nang kayong dalawa lang, muling tanong ni Knives na dumilim ang anyo at salubong ang kilay. Sa pagkakataong iyon ay nahalata na ni Kiko na nag-iba na ang timbre ng boses ng lalaki kaya nag-angat siya ng tingin. At ganoon na lang ang ngiti niya nang makitang masamang-masama ang mukha nito na parabang nalugi. Are you jealous of him? Tanong ni Kiko na pilit pinipigilan ang sariling matawa. Hindi niya lubos maisip na ang makikita niya ang ganitong side ng ugali ni Knives, kaya naman pakiramdam niya ay siya na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hindi naman na nagkaila pa si Knives sa nararamdaman at tahasan siyang umamin sa babae. Of course. You're mine now at ayaw kong may ibang lalaki kang bukod sakin, sagot ni Knives sa seryosong anyo. Namula ang pisngi ni Keiko at nag-init ang punong tenga niya nang marinig ang sinabing ng lalaki, lalo pa nang makita niyang nakatingin din sa kanila ang salesledi habang nakangiti. Baka sa mukha nito ang paghanga sa mga mata habang nakatingin kay Knives. You're so lucky, ma'am. Your husband is very handsome and he really loves you. I envy you, ma'am, anang salesledi sa wikang English. Thank you, nahihiya namang pasasalamat ni Keiko sa salesledi. Did you hear that? She said I'm very handsome and you're very lucky to have me. So if I were you, think twice about cheating on me because you'll also lose your handsome husband. I will never leave you, D. Dahil bukas pa ng gabi ang kanilang flight pabalik sa Pilipinas, kaya nagpasya sina Knives at Keiko na lubus-lubusin na ang pamamasyal. Nagtungo sila sa famous na si Madame Tussauds at kumuha ng pictures sa mahigit 100 famous celebrity wax figurines na likha nito mula kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Ann Curtis, Miss Universe 2018 Catriona Gray, hanggang sa international pop sensation na si Ariana Grande. Matapos nyon ay nagpunta rin sila sa isa pang sikat na tourist destination sa Hong Kong na ngongping 360 ang tae o fishing village na kung saan ay kailangan mong ay sumakay sa cable car at sa ilalim nyon ay makikita mo ang fishing village ng lugar at kultura ng mga ito. Sakay ng cable car ay kitang-kita rin ang malaking badhas tattoo ng Pauline Monastery. Masayang-masaya si Kaiser at Kaori habang nakasakay sa cable car at nakadungaw sa labas ng bintana. Samantalang si Keiko naman ay hindi malaman ang gagawin at nakapikit lang ng mariin dahil takot siya sa matataas na lugar. Luckily, Knives held her hand tightly as he hugged her with one arm, making her feel safe. Are you okay, baby? Open your eyes. Ang ganda ng scenery sa ibaba, masuyong pangumbinsi ni Knives sa babae sa kabahagyang pinisil ang kanyang palad. Kahit natatakot, sinunod ni Keiko ang sinabi ng lalaki. Dahan-dahan niyang iminulat ang magamata at saka tumingin sa glass floor. At kahit bahagyang nalulula sa taas nyon, hindi niya maiwasang mamangha sa ganda ng tanawin na nakikita sa ilalim ng umaandar na cable car. It's breathtaking, D. Usal niya habang mahigpit ang pagkakahawak kay Knives habang nakatingin sa ibaba. Somehow, nagawa niyang labanan ang takot dahil sa mainit na palad nito na dumadampi sa kanyang nanlalamig na kamay. Yup, but you're still more breathtaking for me, T. Bulong ni Knives sa kanyang tenga habang titig na titig sa kanya. Namumula ang pisngi na nag-angat ng tingin si Keiko, nahihiya. Stop it, you're teasing me again, nakasimangot na sabi niya pero sa loob-loob ay kinilig siya ng mga sandaling iyon. Really? Masama bang magsabi ng totoo, nakangising sagot ni Knives sa babae. Right, kids? Your mom is so gorgeous. That's right, mommy. We're both gorgeous, bulalas naman ni Kaori, sabay lapit sa ina at yumakap ng mahigpit. How about you, Kaiser? Is your mom gorgeous? Tanong pa ni Knives sa anak na nakayakap din sa kanyang mommy. Yes po, daddy. Mom and Kaori are gorgeous, sagunda naman ni Kaiser. Nang marinig iyon ay matamis nang umiti si Keiko sa anak. Thank you, baby.
Come here, mommy wants to hug you, nakangiting wika ni Kiko sa paslit na mabilis namang lumapit sa kayumapos. Okay, our next stop is Noah's Ark. Who's excited? Masayang tanong ni Knives sa kambal. Me, Daddy, mabilis na sagot ni Kaori. How about you, baby? Aren't you excited? Tanong ni Knives sa Kiko saka inilapit ang labi sa tenga nito at bumulong, aren't you excited? I'll make you moan in the name tonight, T. Mumisip pa si Knives at saka kumindat matapos sabihin iyon. Natawa na lang si Keiko sa sinabing iyon ni Knives. Hanggang ngayon nagugulat pa rin siya sa mga kalokohang ikinikilos ng lalaki. Pero kahit ganoon, aaminin niyang mas gusto niya ang Knives na nasa harapan niya ngayon. Well, hindi naman niya sinasabing ayaw niya sa dating Knives, but she likes him more now because he knows how to express his feelings unlike before. Puro ka talaga kalokohan, ani Keiko na nailing na lang dahil sa kapilyuhan ng lalaki. Sinong may sabing nagbibiro ako? Tanong ni Knives na nakataas ang makakapal na kilay bagaman nakangiti. Laging akong seryoso pagdating sa'yo, alam mo yan. Okay. Seryoso na kung seryoso, natatawang tugon ni Keiko sa lalaki. Bakit hindi ba? Wala akong sinabi. I love you, Uji. Naumid ang dila ni Keiko sa sinabing iyon ni Knives. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon, lalo pat hanggat maaari. Gusto muna niyang makausap si Seiichi nang sa gayon ay makahingi siya ng tawad at maayos ang gusot sa pagitan nila. Isa pa, kung sasagutin niya ng I love you, si Knives, gusto niyang buong-buo na niyang maibibigay ang sarili sa lalaki na walang kahit anong iniisip. It's okay. You don't have to answer me now. I understand. Gusto ko lang sabihin kung gaano kita kamahal, that's it. Nakangiting wika ni Knives sa kamarahan siyang pinisil sa baba. Thank you, ani Keiko sa kakiming gumiti at ginagap ang kamay ng lalaki. Nakaimpakin na ang lahat ng mga gamit at maleta na dadalhin nila Keiko at Knives pauwi. Natutulog na ang mga bata dahil halos walang tigil ang mga ito sa kalalaro at katatakbo sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Talagang kitang-kita nilang dalawa na nag-enjoy ang kambal sa pamamasyal sa bansang iyon. In fact, the twins even told them that they wanted to go back to that country again for vacation. Did you enjoy our vacation here? Masuyong tanong ni Knives kay Kiko habang magkatabi ang mga ito na nakaupo sa three-seater sofa at nakabalot ng kumot ang mga katawan. Yes, son. How about you? Balik tanong ni Kiko sa lalaki saka isinandal ang ulo sa balikat nito. Of course. Wala nang sasaya pa dahil kasama ko kayo ng mga anak natin, sagot naman ni Knives sabay pulupot ng braso sa baywang nito sa kamarahang ipinatong ang babae sa sexy nitong balikat. Mga anak natin. Napakasarap sa tenga marinig ang salitang iyon mula kay Knives. Noong una, akala ni Keiko ay magiging katulad ng kapalaran niya ang mga anak dahil wala itong kikilalaning ama. She was very scared because as someone who grew up without a father, she knew how difficult and painful it was. Thank you, maya-maya isabi ni Knives. For what? Because you made me feel this joyful feeling that have never experienced in the entire life. Masuyong sagot naman ni Knives. Dahil nakasandal si Keiko sa dibdib ni Knives, kaya dinig na dinig niya ang malakas na tibok ng puso ng lalaki, na para bang sinasabi sa kanyang nanggaling lahat sa puso ng lalaki ang mga salitang binibitiwan nito. Can you hear my heartbeat? Maya-maya itanong ni Knives. Yup. Sobrang bilis ng tibok ng puso mo. Sa tuwing kasama kita at katabi, lagi akong kinakabahan at bumibilis ang tibok ng puso ko. Whenever I'm with you and next to you, I always get nervous and my heart skips a beat. Do you know, guys? Bakit? Tanong ni Keiko na nautal dahil sa malakas na kabog ng dibdib. Dahil natatakot ako na baka panaginip lang ang lahat at pagdilat ko wala ka na sa tabi ko di. Hindi naman ako mawawala sa tabi mo, ani Keiko saka hindi mapigilang haplusin ang gwapong mukha ng lalaki. I know, but I still can't help but be afraid. Natatakot ako na bigla kang mawala at maulit pa ang pinagdaanan ko noon. Pag mawala ka pa sakin, di ko na alam kung kakayanin ko pa, Keiko. Tila hinaplos ang puso ni Keiko ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa lalaki. Kitang-kita niya kung gaano ito kasinser sa mga salitang binitiwan nito. Ano ba? Huwag kang matakot. Promise, hinding-hindi na ako mawawala. Dito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan kahit na anong mangyari.
Puno ng damdamin sabi ni Keiko sa lalaki saka inabot ang labi nito at masuyong hinalikan. Be careful. Huwag kang matakot. Promise, hinding-hindi na ako mawawala. Dito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Kiko kissed the man's lips tenderly to make her feel that her words came from her heart. May ilang segundo rin ang nagtagal ang kanilang halik hanggang si Keiko na ang unang nagbitiw at buong pagmamahal na pinagmasdan si Knives. Sinapo niya ang magkabilang pisngi nito ng kanyang mainit na palad. Don't think too much. Ang importante, magkasama na tayo ngayon at masaya. Okay, matamis ang ngiting wika ni Kiko. Marahan namang tumango si Knives sa kaharap. Okay. Good. So asawa na ba kita ulit? Maya-maya'y tanong ni Knives na ikinamaang ni Kiko. Ha? Sabi ko. Asawa na ba kita? I mean girlfriend na ba kita? Kasabay ng tanong na iyon ay maingat niyang binuhat sa kanyang kandungan si Kiko paharap sa kanya. Ano kasi, tungkol dyan gusto ko sanang makausap muna si Seichi, tugon ni Keiko na hindi makatingin sa lalaki. Mahal na mahal ni Kiko si Knives, kaya ayaw niyang maging unfair sa lalaki. Gusto niyang buong-buo niyang ibibigay ang kanyang puso sa lalaki. And for that to happen, she first has to end everything between her and Seichi in proper way. Wala silang maayos na usapan ni Seichi bago siya umalis. Basta ang huling pag-uusap nila ay noong tinanong siya nito kung mahal pa ba niya si Knives. Umamin siya sa nararamdaman dahil hindi na niya kayang panglokohin ang sarili at magkunwari sa harapan ni Seichi. But after that, hanggang sa umalis sila ay hindi na sila nagkita pa ng lalaki. Niwalang breakop na nangyari sa pagitan nila, kaya ganun na lang ang pagkagusto niya na makausap ito. I understand, tumatango-tango sagot ni Knives. When I said don't talk to Seichi, I wasn't serious about that. Siyempre gusto kong magkausap kayo at masettle nyo na kung ano man ang dapat nyong pag-usapan. In fact, I want to talk to him also. I want to thank him for taking care of you and our children. Baka sa mukha ni Knives na seryoso ito sa sinasabi kaya naman parang nabunutan ng tinik si Kiko. Ang buong akala talaga niya ay seryoso si Knives sa pagbabawal nito sa kanyang makipag-usap kay Seichi. Thank you for understanding, Knives, ani Kiko. You're welcome, baby T. Masuyo siyang hinalikan ni Knives sa kanyang labi at hinapit sa kanyang baywang papalapit. Sinabayan ni Keiko ang halik na iyon ng lalaki. Their kisses were slow and without haste as if they were savoring each other's lips. At the same time, he bit her lip and sucked on her tongue as they exchanged sweet saliva. Maya-maya ay napaigtad si Keiko nang gumapang ang mga palad nito sa loob ng kanyang suot na pantulog. Mainit ang palad kamay nitong humahahaplos sa kanya, kaya pakiramdam niya ay napapaso siya ng mga sandaling iyon. Knives T. Usan ni Keiko. Sandali siyang kumawala sa halik na kanilang pinagsasaluhan dahil pakiramdam niya ay mapupugto ang kanyang hininga. Delese, anas ni Knives habang ang paningin ay nakapagkit sa kanyang labi. Maingat pa nitong pinunasan ang laway na nagkalat sa gilid ng kanyang labi. I can't breathe. Okay, take deep breath and let me do my thing tea. Nakangising ibinaba siya ng lalaki sa sofa at inupo, at gano'n na lang ang gulat niya nang sumalampak ito sa marmol na tiles dahilan para pumantay ang mukha nito sa pagkababae niya. Wala sa sariling naitakip ni Keiko ang palad sa private part niya, at namumula ang buong mukha na tumingin sa lalaki. Ano bang ginagawa mo? Hiyang-hiya na tanong niya. Kiko could see the intense desire in the man's eyes as he tried to remove her hands from her womanhood. I want to eat you baby so please, let me. At bago pa makasagot si Keiko ay naramdaman na lang niyang nagmamadaling hinubad ng lalaki ang sexy thong na suot niya at walang ano-ano'y ipinatong ang kanyang mga hita sa balikat nito. Hindi na nakapalagpas si Keiko dahil ang mga susunod na nangyari ay halos ikabaliw niya. Knives inserted 2 fingers into her wet vulva while his tongue played with her clitoris. Mahinang halinghing ni Keiko mariing nakapikit ang kanyang mga mata at nakasabunot ang mga kamay sa buhok ni Knives. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nakikiliti siya pero at the same ay para siyang maihi sa pagpapaligayang ginagawa ni Knives sa kanyang pagkababae. Patuloy lang si Knives at para bang sarap na sarap siya sa ginagawa. Mistulan ding musika sa kanyang tenga ang halinghing ni Kiko, kaya mas lalo siyang ginagahan sa ginagawa. Knives, that's a Seth. I'm coming, D.
Patuloy na pag-ungol ni Keiko na tila na nasisiraan na ng bait. Until her body trembled and she felt something form in her belly. A moment later, white and sticky liquid came out of Kiko's wet pussy. But Knives didn't miss the opportunity and sucked the white liquid vigorously until there was nothing left. Arrived at the Philippines. Nang makabalik sa Pilipinas, kinabukasan ay bumalik na kaagad sa trabaho si Keiko at Knives, habang ang mga bata naman ay patuloy sa homeschooling. Hindi pa nagkikita si Keiko at Seiichi at sa tingin niya ay iniiwasan siya ng lalaki. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito at nirerespeto niya ang gusto nito, kaya hahayaan na lang muna niya ang lalaki hanggang sa handa na itong makipag-usap sa kanya. Plano niyang mag-focus muna sa project para sa summer edition na ila-launch na sa susunod na araw. Nakahanda na ang lahat at nagpapasalamat siya sa kanyang mga tauhan. Kahit isang linggo siyang wala at nasa bakasyon, ay hindi pinabayaan ng mga ito ang kanilang mga trabaho. Dahil doon, naisip bilang bigyan ang bonus ang mga ito sa oras na maging successful ang project. Samantala, si Knives naman ay nakatanggap ng masamang balita na ang Dawson Group ay unti-unti nang nababankrupt. Ayon pa kay Liam, may malaking pagkakautang ang kumpanya ng kanyang daddy sa Chua Corporation na pagmamay-ari ni Eric Chua na ama ni Gwyneth. Hindi alam ni Knives kung paano nangyari iyon samantalang dati, ang Dawson Group ang humahawak sa kumpanya ng mga ito. Nag-utos na siya kay Liam mag-imbestiga kung may anomalyang nangyayari sa pagitan ng dalawang kumpanya. Balak din niyang kausapin ang kanyang daddy at pilitin itong makipag-ayos nang sa gayon ay matulungan niya ito para isalba ang kumpanya na pinaghirapan nitong itaguyod. Alas 7 ng gabi na pero nasa kumpanya pa si Keiko at tinatapos ang mga trabaho. Kailangan niya kasing i-check ng mabuti ang mga produkto bago niya ilabas sa merkado. Habang nag-aayos ng mga folders, isang text message ang natanggap ni Kiko. Kinuha niya ang cellphone para alamin kung sino ito pero isang unknown number galing ang text message na iyon. At ganoon na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib nang mabasa kung ano ang laman ng message na iyon. Be careful, you must iniw. Turn off the lights in your office and don't stay out late. Kung ayaw mong umuwing malamig na bangkay sa pamilya mo di. Death threat. Please careful, you must iniw. Turn off the lights in your office and don't stay out late. Kung ayaw mong umuwing malamig na bangkay sa pamilya mo di. Halos maihagis ni Keiko ang cellphone nang mabasa ang text message na iyon. Death threat ba iyon? Pero sino naman kaya ang posibleng may galit sa kanya? Sa pagkakaalam niya, matagal nang patay si Elijah at ang mga kasamahan nito sa Research Institute ay nasintensyahan na. Who could be threatening her life this time? Mabilis na tumayo si Keiko at sumilip sa glass window kahit pa nanginginig ang kanyang kamay at tuhod. Pero dahil pitoy si pa lang iyon at marami pang tao sa kalsada, kaya malabo niyang matukoy kung sino kahinahinala sa mga ito. But if her suspicions were correct, her stalker was just around because otherwise, how would he know she was still in the office at those hours? Hindi rin alam ni Keiko kung may empleyado pang naroroon sa kumpanya ng mga oras na iyon. Hanggang 5:00 lang ang kanilang office hours, kaya kanina pa niya pinuwi ang mga ito, maging ang sekretary niyang si Aliyah. The only person left in the company at that time was their night shift security guard who was probably roving the entire building. Kinakabahan man, ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Kailangan niyang tapusin ang preparation dahil bukas na ang grand launch ng e-fashion. Pero bago iyon, nag-text muna siya kay Knives at sinabing, "Are you busy? Can you pick me up now, please?" 1 minuto lang ang nakalipas ay tumunog ang kanyang cellphone, senyales na may natanggap siyang text message. Kaagad binasa ni Keiko ang text nang makitang kay Knives iyon galing. "Okay baby. I'll be there in 15 minutes. Bahagyang kumalma si Keiko nang mabasa iyon, kaya naman ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Pero habang nagtrabaho, panay ang tingin niya sa wall clock na nakasabit sa dingding. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapakali ng mga sandaling iyon. Kinakabahan siya and at the same time ay natatakot dahil mag-isa lang siya sa opisina, kaya lihim niyang ipinagdasal na sana ay dumating na kaagad si Knives. "Okay baby. I'll be there in 15 minutes. Matapos maisend ang reply niya sa text message na iyon ni Keiko, mabilis na tumayo si Knives at dinampot ang susi ng kotse. May kakaiba kasi siyang kutob na text na iyon ng babae.
Ayaw niyang mag-overthink pero bigla siyang kinabahan ng mga sandaling iyon. Where are you going, Sir Knives? Puno ng pagtatakang tanong ni Liam nang makitang papaalis ang boss. Susunduin ko sila, Lain. Ikaw muna ang bahala dito, anik ni Eve sa mabilis na tumalikod at dumiretso sa parking lot ng kumpanya. Dahil day off ng kanyang driver, si Knives ang magdadrive ng sariling sasakyan. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse at nagmanyobra paalis sa lugar na iyon. Pinaharurot ni Knives ang sasakyan upang makarating kaagad kay Kiko. Natatakot kasi siyang baka tama ang kanyang kutob at may mangyaring masama sa babae. Dahil rush hour pa ng mga oras na iyon at maraming nagsisiuwi, kaya pansamantalang na-stock light knives sa gitna ng traffic. Nang tumingin siya sa wristwatch, mariing siyang napamura nang makitang hindi siya aabot sa oras na binigay niya kay Kiko. Dahil walang pagpipilian, habang naghihintay na umusad ang traffic, dinukot ni Knives ang cellphone para tawagan ang babae pero halos madurog niya ang hawak na cellphone nang makitang na-drained na ang battery nito. What the putya, mariing mura niya sa kanaihilamos ang palad sa mukha. Hindi talaga maganda ang kanyang kutob ng mga sandaling iyon. Nag-aalala siyang baka kumikilos na si Mr. Zhao at naghahanap lang ng tiyempo para madukot sila Lain. Pinagsusuntok ni Knives ang busina dahil sa sobrang galit niya na hindi pa umuusad ang traffic. Wala siyang pakialam kung magreklamo man ang mga katabi niyang motorista, ang tanging mahalaga lang sa kanya ay makaalis sa gitna ng nagsisiksikang kalsada. Hanggang sa wakas ay nag-umpisa na ring umusad ang mga sasakyan at nang makahanap ng maluwang na kalsada ay pinaharurot ni Knives ang kotse. Wala siyang pakialam kung magkaroon man siya ng violation sa overspeeding, ang tanging mahalaga lang sa kanya ay makarating agad kay Kiko. Pagdating sa intersection, sa halip na huminto ay pinaharurot ni Knives ang sasakyan, dahilan para hindi niya mapansin ang motorsiklong mabilis din ang takbo patungo sa direksyon niya. Mabilis na naikabig ni Knives ang manibela ng sasakyan upang iwasang mabangga ang motorsiklong kasalubong pero dahil sa bilis ng kanyang takbo ay nawalan siya ng kontrol at bumangga siya sa concrete barrier. 30 minutes na ang nakalilipas pero walang Knives na dumating. Kaya nagpa siya si Keiko na kunin ang cellphone para tingnan kung may text message ang lalaki na nakaligtaan lang niyang basahin. Pero nanlumo siya nang makitang walang new message ang naka-indicate sa kanyang inbox. Pasado alas 8 na ng gabi kaya nag-decide na si Keiko na ligpitin na ang mga gamit at umuwi. Polishing na lang naman ang kailangan niyang gawin at kayang-kaya na niya iyon gawin bukas. She didn't want to stay in the office any longer because she felt like there were eyes watching her from somewhere. Napaparanoid na nga siguro siya dahil sa nabasang death threat, pero gusto na talaga niyang umuwi dahil natatakot siya mag-isa. Mabilis na isinalansa ni Keiko ang mga folder at pinatay ang laptop. Pagkatapos ay tumayo na siya sa swivel chair at isinukbit sa balikat ang shoulder bag subalit nang eksaktong patungo na siya sa glass door ng opisina ay biglang nag-shutdown ang kuryente at nagdilim ang paligid. Sa pagkabigla ni Keiko ay nanigas siya sa kinatatayuan at hindi malaman ang gagawin. Ilang segundo muna ang nakalipas bago bumalik sa wisyo si Keiko. Nanginginig sa takot na binuksan niya ang pinto ng opisina kahit pa siyang mining. Pero gayon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang may isang figura ng tao ang nasa labas ng pinto at parabang nakatingin sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa madilim na paligid. Nahintakutan si Keiko kaya sa halip na buksan ang pinto ay inilock niya iyon para hindi makapasok ang kung sino mang nasa labas at saka siya nagtago sa ilalim ng kanyang desk. Takot na takot si Keiko at napakabilis ng tibok ng kanyang puso na parabang gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang tumingin sa pinto dahil nakita niyang pilit nitong binubuksan iyon. Gusto sana niyang sumigaw at humingi ng saklolo para na marinig siya ng security guard pero naalala niyang soundproof pala ang opisina niya. Pero sa kabila ng matinding takot ng mga sandaling iyon, pilit ni kinuha ni Keiko ang cellphone at tinawagan si Knives. Pero ganoon na lang ang panlulumo niya nang marinig na out of coverage ang linya ng telepono nito. Takot na takot si Keiko at umatras na yata ang kanyang dila dahil sa pagkasindak na makitang biglang nabuksan ng lalaki ang glass door at sumugod papalapit sa desk kung saan siya nagtatago. At halos mapugto ang kanyang hininga dahil sa matinding pagkasindak nang hawakan siya nito sa kanyang braso. Ano ba? Bibitiwan mo ako. Hayop ka, tili ni Keiko at saka nagpupumiglas siya sa pagkakahawak nito. Hey! It's me!
What happened to you? Anang pamilyar na boses. At kasabay ng pagliwanag ng paligid ay tumambad kay Kiko ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. Ay, ikaw.